Pagkatapos kumain, kaswal na kumuha ng toothpick si Junlin, inilagay ito sa kanyang bibig, at nakangiting sinabi, Xiao Hong, halika't masahihin mo ang balikat ng iyong guro. Ikaw na Ye. Iniisip mo ba talaga na ang isang hamak na nasa antas hulen na tulad mo ay maaaring utusan ako magpakailanman? Ang katawa-tawang relasyon natin bilang guro at disipulo ay dapat nang magwakas ngayon. Naging malamig at desidido ang tingin ni Hong Qianye, handa nang kumilos anumang oras. Ngunit bigla, isang disipulo ang dumating upang mag-ulat, Peak Master Ye, pinapatawag po kayo ng Sect Master sa Hall of Discussion. Mayroon daw pong mahalagang bagay na kailangang pag-usapan. Iminulat ni Ye Junlin ang kanyang mga mata at nag-inat ng may katamaran. Mukhang kailangan ko nang pumunta roon. Ang kanyang pagkilos ay naantala. Panandali ang nag-alinlangan si Hong Qianye. Maaari siyang kumilos ngayon din, ngunit isang boses sa kanyang isipan ang tila nagpapaalala, huwag kang padalos-dalos, hindi masusukat ang bigat ng magiging kahihinatnan. Bilang isang nilalang na minsang nakaapak na sa immortal world, mas matalas ang intuisyon ni Hong Qianye kaysa sa karaniwang tao. Pakiramdam niya, bagamat mukhang walang kalaban-laban si Ye Junlin, mayroon pa ring hindi matantyang panganib na nagkukubli sa likod nito. Ang taong ito, mayroon pa kaya siyang alas na hindi inilalabas. Dahil sa magulong isipan, hindi siya nangahas na magpasya. Xiao Hong, mauuna na ang iyong guro. Magaling ang iyong mga kamay. Pagbalik ko mamaya, masahihin mo naman ang mga paa ko. Ha, sabi ni Ye Junlin, saka lumipad paakyat sa langit at naglaho sa abot tanaw. Nang marinig ito, nanggagalaiti sa galit si Hong Qianye. Sa kanyang isipan, nagmumura siya, itinuturing mo ba talaga akong alipin? Dapat naging mas desidido ako at pinatay na agad ang walang hiyang ito mula pa sa simula. Sa Hall of Discussion, ang Sect Master na si Xu Yunyan at ilang mga Peak Elder ay nagtatalakayan. Nang makita nila ang binatang may puting buhok na lumilipad mula sa labas ng bulwagan, masayang ngumiti si Xu Yunyan. Kapatid na Ye, dumating ka na. Si Xu Yunyan ay nasa antas na Yun Bianzi, at ang kanyang aura ay lalong lumalalim. Paminsan-minsan, may kislap ng kidlat na makikita sa kanyang mga mata, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Lubos ang kanyang pasasalamat kay Ye Junlin, hindi lang dahil binago nito ang kapalaran ng Xuanchen Sect, kundi dahil binigyan din siya nito ng isang napakabihirang heaven-grade na Thunder Element Cultivation Technique. Dahil dito, dinala niya ang kanyang Thunder Element Daolaw sa isang bagong antas. Ang mga Peak Elder, tulad ng mula sa Hidden Sword Peak, ay sunod-sunod ding ngumiti bilang pagbati. Dahil sa bagong cultivation technique, ang kanilang lakas ay lubos na umunlad, isang hakbang na lang mula sa antas Yun Menye. Ang kanilang kasalukuyang lakas ay higit na mataas kaysa dati. Dahil dito, lubos ang kanilang paggalang at paghanga kay Ye Junlin. Mga Ginoo, anong suliranin ang kinakaharap ng ating sekta? Direktang tanong ni Ye Junlin. Nawala ang ngiti ni Xu Yunyan at nagsalita siya ng may seryosong tono. Ilang araw na ang nakalipas, ang kaharian ng Wei, isang bansang nasa ilalim ng proteksyon ng Xuanchen Sect, ay nagpadala ng mensahe para humingi ng tulong. Sa buong bansa nila, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. Maramihang namamatay ang mga mamamayan sa isang nakakakilabot na kalagayan, lahat ng dugo sa kanilang mga katawan ay sinipsip hanggang matuyo. Sa simula, ang aming hinala ay gawa ito ng mga demonyong nilalang at nagpadala kami ng isang grupo ng mga disipulo upang mag-imbestiga. Ngunit mula noon, wala ni isa sa kanila ang nakabalik, tuluyan silang naglaho. Ang pangyayaring ito ay lalong lumalala. Maraming lungsod na may milyon-milyong populasyon ang ngayon ay naging mga patay na lupain. At ang mas nakakatakot, ang mga karatig bansa ng kaharian ng Wei ay nagsisimula na ring makaranas ng mga katulad na pangyayari. Ang mga balitang nakarating sa amin ay nagsasabing ang salot na ito ay kumakalat na sa buong kontinente ng Hong. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Ye Junlin at nagtanong, bakit napakasama niyan? Wala bang sinumang nakakita sa salarin? Malungkot na umiling si Xu Yunyan. Marahil lahat ng nakakita ay patay na. Ang tanging natitira ay mga bangkay na sinipsip ang dugo.
Napabuntong hininga siya at nagpatuloy, para sa isang cultivation sect, kung hindi makapag-recruit ng sapat na mga angkop na disipulo bawat taon, unti-unting mahuhulog sa sitwasyon kung saan ang mga nakatatanda ay tumatanda na habang ang mga nakababata ay hindi sapat upang pumalit. Sa paglipas ng panahon, ang sekta ay hihina. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin maaaring hayaang magpatuloy ang sitwasyon sa kaharian ng Wei. Ang mga mortal ang pangunahing pinagkukunan ng mga bagong disipulo, at kung minsan, may lumilitaw na mga talentadong binhi sa kanila. Mas nauunawaan ito ni Xu Younian kaysa kaninuman. 200 taon na ang nakalilipas, isa lamang siyang ordinaryong bata mula sa isang maliit na nayon. Dahil sa swerte, napili siya ng isang elder mula sa Xuanchen sect at nakapasok sa landas ng cultivation. Huminto siya sandali at nagsalita ng may seryosong tono, kung hindi tayo kikilos agad, tiyak na magkakagulo ang kontinente ng Hong. Hindi lang tayo, kundi lahat ng mga sekta sa kontinenteng ito ay maaapektuhan. Nag-isip si Junlin. Ayon sa sinabi ng sect master, ang pangyayaring ito ay nagsimula sa kaharian ng Wei ilang araw na ang nakalipas at kasalukuyang nakasentro pa rin doon. Kung gayon, ang pinagmulan ng problema ay tiyak na nasa lugar na yon. Dapat tayong magsimula roon. Sect Master, hayaan niyong ako na mismo ang lumuta sa bagay na ito. Sakto sa sandaling iyon, ang pamilyar na tunog ng sistema ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ding! Na-activate ang bagong misyon, pumunta sa kaharian ng Wei at lutasin ang pinagmulan ng krisis. Ang gantimpala pagkatapos makumpleto ay magiging napakaganda. Bahagyang umiti si Junlin. Sistema, tunay ngang alam mo kung paano ako gabayan. Ding! Siyempre. Lahat ng mata sa bulwagan ay napunta sa kanya. Hinaplos ni Xu Younian ang kanyang balbas at mumiti. Kung si kapatid na Ye ang kikilos, naniniwala akong mabilis na malulutas ang lahat. Hindi na nagsalita pa si Ye Junlin, tumango lamang siya at umalis sa bulwagan. Habang tinitingnan ang kanyang papalayong anyo, may kaunting pag-aalalang nagtanong ang Peak Elder ng Hidden Sword Peak, talaga bang malulutas ito ni kapatid na Ye? Sumulyap ang Peak Elder ng Heavenly Fragrance Peak at sinabi ng may matatag na tinig, tanga ka talaga. Sa maliit na kontinente ng Hong na ito, mayroon pa bang makapagpapahirap sa isang Diyos? Kung kahit si kapatid na Ye ay hindi ito malutas, kung gayon ay wala ng pag-asa ang kontinente ng Hong. Unti-unting nawala ang ngiti ni Xu Younian, at seryosong sinabi, mga Ginoo, magtuon kayo sa inyong pag-aaral. Huwag niyong bigin ang tiwala ni kapatid na Ye. Opo, sabay-sabay na sagot ng lahat. Sa gitna ng kalangitan na puno ng mga umiikot na ulap, 2 anyo, isa sa harap at isa sa likod, ang lumilipad na parang mga bulalakaw. Si Junlin ay humuhuni ng isang maliit na kanta habang pinagmamasdan ang marilag na tanawin ng mga bundok sa malayo. Sa likuran niya, tahimik na nakatitig si Hong Chianye sa kanyang anyo, puno ng sama ng loob ang puso. Naalala niya ang nangyari sa Ethereal Peak at umismid. Sa daan, marami pang pagkakataon. Kapag nahulog ka sa aking mga kamay, tiyak na ipapakita ko sa iyo kung sino ang mas malakas. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa himpapawid ng dinastyang dakilang Wei. Mula sa itaas, ang malalaki at maliliit na lungsod ay dikit-dikit. Ang mga mamamayan ay gumagalaw na parang mga marurupok na langgam. Yenan, anong nangyayari sa ibaba? Sumulyap si Hong Chianye at walang ganang sinabi, mukhang isang grupo ng mga bandido ang nananalakay sa isang nayon. Bahagyang umismid si Ye Junlin at napabuntong hininga. Ito na naman ang mga ganitong pangyayari. Sige na nga, bababa ako para tingnan. Pagkasabi niyon, agad siyang kumilos at mabilis na sumugod patungo sa nayon. Sa likuran, bahagyang umisi si Hong Chianye at pabulong na sinabi sa sarili, napakainip, ngunit sinundan pa rin siya ng malapitan. Sa nayon ng Dao Hoa, laganap ang apoy at usok, kumalat ang alikabok sa lahat ng dako. Ang mga taga-nayon ay tinipon ng mga bandido sa isang bakanting lupa sa gitna ng nayon na parang mga hayop. Sinumang nagtangkang lumaban o tumakas ay walang awang pinaslang gamit ang kanilang mga espada.
Ang mga iyak at pakiusap ay umalingaw sa buong dating mapayapang nayon. Isang matandang lalaking puti na ang buhok, ang pinuno ng nayon ng Daoho, ang nanginginig na lumapit habang nakatukod sa kanyang baston at taimtim na nakiusap, "Mga Ginoo, mahirap lamang po ang aming nayon. Mayroon lamang kaming kaunting manok, bebe, at kalabaw upang mabuhay. Kung gusto ninyo, kunin niyo na po ang mga ito. Pakisuyo lang po, huwag niyong saktan ang mga inosenteng mamamayan." "Manahimik ka," sigaw ng isang bandidong walang pasensya, at malakas na sinipa sa likod ang matandang pinuno. Sumigaw ito sa sakit at bumagsak sa lupa, habang dumudura ng sariwang dugo. Ang halos 100 bandido, na may mababangis na mukha, at may hawak na matutulis na espada, ay pinalibutan ang mahigit sa 100 taga-nayon na takot at nanginginig. Pinuno, lahat po ay natipon na, magalang na ulat ng isang tauhan. Mula sa buong katawan ng pinuno ng Esifong Stronghold, isang malakas na aura ang sumabog. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kulay pula habang nakatitig sa mga taga-nayon na nakaluhod sa kanyang paanan. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Umatras kayo, gagamitin na ng pinuno ang kanyang kakaibang kapangyarihan." Mabilis na umatras ang mga bandidong nakapaligid, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at takot. Alam na alam nila na kapag sinimula ng pinuno ang ritual, ang lahat ay magiging kasindak-sindak. Sush! 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 Sunod-sunod na hibla ng dugo ang lumabas mula sa dibdib ng pinuno, na tila may sariling isip, at direktang sumugod patungo sa mga taga-nayon. Ang mga lalaki, babae, matatanda, at bata ay isa-isang natuyo sa bilis na nakikita ng mata. Ang esensya ng dugo sa kanilang mga katawan ay sinipsip hanggang maubos, dumadaloy patungo sa dibdib ng pinuno ng Esifong Stronghold. Tama! Kapag nasipsip ko na ang lahat ng ito, magkakaroon na ako ng sapat na lakas ng loob upang umangat mula sa antas ng key refining patungo sa foundation establishment. Puno ng kasabikan niyang naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. "Tulong! Huwag mo akong patayin! Inay, tulungan mo ako! Halimaw! Isa siyang halimaw!" Ang mga kaawa-awang sigaw ay umalingaw-ngaw, pinupuno ang buong lugar at tinatakpan ang madilim na kalangitan. Mula sa tuktok ng bundok, nanlamig ang mga mata ni Junlin. Gaya ng inaasahan, may problema nga. Ang mga kakaibang pangyayaring nagaganap sa kaharian ng Wei sa mga nakaraang taon ay malinaw na resulta ng isang plinanong sabuatan. Ngunit sa lakas ng pinuno ng Esifong Stronghold, hindi siya maaaring ang utak nito. Isa lamang siyang piyon na kinokontrol. Sa kanyang tabi, biglang natigilan si Hong Qianye, ang kanyang mga mata ay kumislap sa matinding pagkabigla. Ang pamamaraang ito, pabulong niyang sabi. Isang di mapakaling pakiramdam ang sumibol sa kanyang puso. Ang mga pamamaraang ginagamit ng pinuno ay lubhang katulad ng sa isang taong dati niyang kilala. Ngunit hindi ba't ang taong iyon ay pinaligiran at pinuksa na ng mga banal na lupain sa gitnang rehiyon 200 taon na ang nakalipas? Kumunot ang noo ni Hong Qianye, pabago-bago ang kanyang tingin, habang inaalala ang nilalang mula sa nakaraan na nagtataglay ng mga masasamang pamamaraan na ikinatakot ng buong gitnang rehiyon. Nang mapansin ang kakaibang kilos ni Hong Qianye, bahagyang tinaas ni Junlin ang kanyang kilay. Pamilyar ka ba sa masamang sining na ito? Umiling si Hong Qianye, agad na itinanggi, hindi. Ngumiti si Junlin at hindi na nagtanong pa. Sa isang iglap ay naglaho siya sa kanyang kinatatayuan. Nang muli siyang lumitaw, nakatayo na si Junlin sa tabi mismo ng pinuno ng Esifong Stronghold. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng pinuno at napabuntong hininga. Nakababatang kapatid, ang kawalang katarungan ay may pinagmulan at ang utang ay may pinagkakautangan. Ngunit ang pagpunta mo rito upang pumatay ng mga inosente ay tunay ng isang pagkakamali. Ang pinuno ng Esifong Stronghold, na abala sa pagsipsip ng esensya ng dugo, ay hindi inaasahan na may biglang lilitaw sa kanyang tabi. Nagulat siya at galit na sumigaw, "Sino ka?" Gayunpaman, bago pa man siya makakilos, ipinatong na ni Junlin ang kanyang kamay sa balikat nito.
Isang nakakakilabot na puwersa ang sumabog, na nagpaluhod sa pinuno sa lupa. Ang kanyang katawan ay tila dinudurog, at sumigaw siya ng malakas sa sakit. Ah! Nasira ang mahika ng pinuno. Ang mga natitirang buhay na taga-nayon ay nakaligtas sa panganib, tulala habang pinagmamasdan ang tanawin sa kanilang harapan. Maging ang mga bandidong nakapaligid ay natigilan, puno ng takot sa binatang may puting buhok na ito. Sa isang kamay lamang, madali niyang napasuko ang nilalang na akala nila'y hindi matatalo. Malamig na nagsalita si Junlin, saan mo natutunan ang masamang sining na ito? Ang pinuno ng Ifong Stronghold, si Tiran Ignhip, ay puno ng kapaitan ang mukha. Alam niyang nakabangga siya ng isang dalubhasang hindi niya kayang labanan. Kaya naman, ipinagtapat niya ang lahat. Lumalabas na si Tiran Ignhip ay dating isang ordinaryong tao. Matapos matuklasan ang pagtataksil ng kanyang asawa, pinarusahan niya ang dalawang nagkasala. Gayunpaman, ginamit ng batang maestro ng pamilyang Su ang koneksyon ng kanyang pamilya upang idiin siya, dahilan upang wala nang matakbuhan si Tiran Ignhip at napilitang lisanin ang kanyang bayan. Habang naglalakbay, nakatagpo siya ng isang kakaibang grupo. Niyaya siya ng mga ito at tinuruan ng nakakatakot na masamang sining na ito, na may isang kondisyon, patuloy na pumatay upang mapataas ang kanyang lakas. Mula noon, si Tiran Ignhip ay naging malupit at baliw, walang awang pumapatay ng mga inosenteng tao. Matapos maging matagumpay sa kanyang pagsasanay, bumalik siya sa kanyang bayan upang maghiganti, ngunit tinugis siya ng mga nag-iisang cultivator at napilitang magtago sa Ifong Stronghold at naging isang bandido. Mukhang sa likod ng lahat ng ito ay isang malaking organisasyon na dalubhasa sa pagtuturo ng masamang sining sa iba upang lumikha ng mga baliw na mamamatay tao, naisip ni Junlin. Tumingala siya sa kalangitan kung saan dahan-dahang bumababa ang isang anyo na nakapula. Nagsalita siya ng may malalim na kahulugan, Xiao Hong, ano ang masasabi mo sa bagay na ito? Lahat ng tingin ay agad na napunta kay Hong Qianye. Ang kanyang kagandahan ay parang isang diwatang bumaba mula sa langit, na nagdulot ng pagkamangha at paghanga sa lahat. Bagamat na natiling kalmado ang kanyang panlabas na anyo, sa loob-loob ni Hong Qianye ay naggangalit ang isang malakas na alon. Ang paraang ito ng pagpapalaganap ng masamang sining na parang snowball, ay halos kapareho ng estilo ng isang nilalang na dati niyang kilala. Posible kayang buhay pa talaga siya? Guro, hindi po alam ng inyong disipulo. Nang marinig ang sagot, bahagyang umiling si Junlin. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong sa ulo ni Tiran Ignhip, sinimulang sa pilitang suriin ang kanyang mga alaala. Arf! Sumigaw sa sakit si Tiran Ignhip, habang pumuputi ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay pinupunit ang kanyang utak. Sa kanyang malabong paningin, nakita ni Junlin ang ilang kakaibang anyo na nakaitim na nakahanay. Ang pinuno sa kanila ay itinaas ang kanyang kamay at ipinasa ang masamang sining kay Tiran Ignhip. Pagkatapos, biglang nagdilim ang lahat. Thud! Bumagsak si Tiran Ignhip sa lupa, tuluyan ng binawian ng buhay. Tara na, sabi ni Junlin. Snap! Pinitik ni Hong Qianye ang kanyang mga daliri. Agad-agad, ang mga bandido ay nilamon ng naggangalit na apoy, sumisigaw sa matinding takot. Hindi nagtagal, lahat sila ay naging abo. Si Junlin at ang mga taga-nayon ay natigilan habang pinagmamasdan ang tanawin sa kanilang harapan. Bahagyang kumunot ang noo ni Hong Qianye at nagtanong, Guro, may nagawa po ba akong mali? Hindi ba't nararapat lamang mamatay ang mga magnanakaw na ito? Matagal na siyang nagtitimpi, at ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataong ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa mga bandido. Itinaas ni Junlin ang kanyang hinlalaki, ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Magaling! Tunay ngang mabuting disipulo kita. Masayang sabay-sabay na sumigaw ang mga taga-nayon, ang diwatang ito ay nag-alis ng kasamaan at naghatid ng katarungan sa ngalan ng langit. Ang aming nayon ng Daoho ay magpapasalamat sa inyo habang buhay. Sa korte ng kaharian ng Wei, ang emperador ng Wei ay nakaupo sa kanyang trono,
ang kanyang maringal na presensya ay nananatili habang nakatuon ang tingin sa ulat na kalalapag lamang. Ang kanyang tumatandang mukha ay nagpakita ng kabigatan, ang kanyang mga kilay ay magkasalubong na bumuo ng isang linya. Ang kapaligiran sa korte ay puno ng tensyon. Lahat ng mga opisyal na sibil at militar ay nakayuko, walang sinuman ang nangahas na magsalita. Pagkaraan ng mahabang sandali, isang buntong hininga ng pagbibitiw ang narinig. Ibinato ng emperador ng Wei ang ulat, hinilot ang kanyang sentido, at nagsalita ng may mapait na tinig, kung magpapatuloy ito, ang aking kaharian ng Wei ay tiyak na wawasakin ng mga demonyo at halimaw. Ang ulat na iyon ay naglalaman ng mga bilang ng mga nasawi na nakakapangilabot. Ang dakilang Wei, na dating may 80 milyong mamamayan, sa loob lamang ng ilang taon ay nabawasan ng mahigit 30 milyon. Ang sitwasyon ay lalong lumalala. Ang mga tao ay puno ng takot at pag-aalala, habang ang korte ay walang magawa sa harap ng krisis. Isang mataas na opisyal ang lumapit at nagsalita upang pagaanin ang loob, kamahalan, ang ating kaharian ng Wei ay sinusuportahan ng Xuanzhen sect. Naniniwala akong hindi sila mananatiling walang ginagawa. Nang marinig ito, umiling ang emperador ng Wei at mumiti ng mapait, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ilang taon na ang nakalilipas, nagpadala nga ng isang pangkat ang Xuanzhen sect upang mag-imbestiga sa sitwasyon. Ngunit hindi nagtagal matapos silang dumating sa kaharian ng Wei, ang buong pangkat ay naglaho ng walang bakas. Mula noon, nanahimik na ang Xuanzhen sect, wala nang anumang kilos. Sa isang sektang tulad niyan, maaasahan pa ba ng kaharian ng Wei? Sakto sa sandaling iyon, isang tinig na kasing linaw ng pilak na kampana ang narinig mula sa labas ng korte. Ama! Ama! Lahat ng tingin ay napunta sa maliit na prinsesa na tumatakbo papasok, mga 10 taong gulang. Ang kanyang balat ay kasing puti ng jade, at ang kanyang mukha ay napakaganda. Malinaw na ang maliit na prinsesang ito ay magiging isang kagandahan sa hinaharap. Tumatakbo ang maliit na prinsesa, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng kagalakan. Sa labas, may 2 immortal na bumaba. Nang marinig ito, natuwa ang emperador ng Wei at agad na tumayo. Tiyak na mga immortal na maestro mula sa Xuanzhen sect. Mga Ginoo, sumama kayo sa akin upang salubungin sila. Sa palasyo, 7 kulay na ulap ang bumalot sa kalangitan, ang maningning na liwanag ay sumisikat sa lahat ng dako. Sa harap ng mga nagtatakang mata ng lahat, 2 anyo na binalot ng maningning na liwanag ang dahan-dahang bumaba sa liwasan. Nakapamulsa si Junlin sa kanyang likuran, ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Sumulyap siya kay Hong Qianye at mahinang sinabi, Xiao Hong, ano sa tingin mo, hindi ba't napakaastig ng paraan ng pagpapakita ng iyong guro? Sumulyap sa kanya si Hong Qianye. Sa kanyang isip, naisip niya, napakaisip bata, ngunit sa panlabas, nanatili siyang magalang, yumuko at sumagot, ang guro ay matalino. Ganoon din po ang iniisip ng inyong disipulo. Sa harap ng pangunahing tarangkahan ng palasyo, pinangunahan ng emperador ng Wei ang mga opisyal na sibil at militar na nagmamadaling lumabas, sabay-sabay na lumuhod at yumuko. Maligayang pagdating sa mga immortal na maestro. Sa kanilang mga mata, sina Ye Junlin at Hong Qianye ay mga immortal na kayang wasakin ang langit at lupa, na higit pa sa anumang mortal na tuntunin. Bahagyang tumikhim si Ye Junlin, ang kanyang maringal na boses, na pinalakas ng kapangyarihan ng batas, ay umalingaw sa lahat ng direksyon. Narito ako sa pagkakataong ito upang lutasin ang krisis ng kaharian ng Wei. Hindi ninyo na kailangang matakot pa. Lubos na naantig ang emperador ng Wei at malakas na sumigaw, sa ngalan ng mga mamamayan ng kaharian ng Wei, nagpapasalamat ako sa immortal na maestro. Sa buong palasyo, lahat ay sabay-sabay na lumuhod, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa habang nakatingin kay Ye Junlin. Bahagyan niyang itinaas ang kanyang kamay. Isang hindi nakikitang puwersa ang kumalat, marahang itinayo ang lahat. Tumayo kayong lahat. Tumayo ng tuwid ang emperador ng Wei at magalang na sinabi, Immortal na maestro, kung mayroon kayong anumang kahilingan, mangyaring sabihin lamang.
Maghanda kayo ng isang lugar na matutuluyan para sa amin, mahinang sabi ni Ye Junlin, ang kanyang tingin ay dumaan sa emperador ng Wei. Agad na tumango ang emperador ng Wei, itinaas ang kanyang kamay bilang paanyaya. Dito po, immortal na maestro. Sa Jintai Palace, ang pinakamarangyang lugar sa palasyo, dinala si Ye Junlin at Hong Qianye. Ito ang palasyo na ipinatayo ng emperador ng Wei na gumastos ng malaking halaga at maraming taon. Ang apat na panahon ay laging mainit at komportable, at ito ang kanyang paboritong lugar. Ngunit ngayon, dahil sa presensya ng mga immortal, agad niya itong ipinaubaya sa kanila. Maaari na kayong umalis. Tatawagin ko kayo kung may kailangan ako. Yumuko ang emperador ng Wei at ang kanyang mga tauhan, sabay-sabay na sumagot, isang karangalan po na maglingkod sa immortal na maestro. Hindi nangahas na magtagal, magalang na nagpaalam ang emperador ng Wei. Ang mga pinto ng palasyo ay dahan-dahang nagsara, ibinabalik ang ganap na katahimikan sa lugar. Sumalampak si Ye Junlin sa isang silyang gawa sa 1,000 taong gulang na kahoy, komportabling inabot ang isang kumpol ng ubas sa plato at kinain ang mga ito ng may kasiyahan. Ang kanyang kasalukuyang itsura ay ganap na kabaligtaran ng maringal na presensya na ipinakita niya kanina. Sumulyap si Hong Qianye, hindi maiwasang makaramdam ng pagkainis. Naisip niya, ito talaga ang pinakakakaibang Diyos na cultivator na nakilala ko. Ang ibang mga cultivator ay nakatuon sa pagmumuni-muni at pagsasanay ng walang tigil, habang ang isang ito ay araw-araw na kumakain at nagpapakasaya. Wala ba talaga siyang intensyong magsanay? Paanong ang isang tamad na tulad nito ay umabot sa antas ng Diyos? Yelan, mabuti rin. Sa ganitong takbo, hindi magtatagal at malalampasan ko na siya sa lakas. Sa oras na yon, mas tiyak na ang aking pagkapanalo. Kung narinig lamang ni Ye Junlin ang mga iniisip na ito, tiyak na hahalakhak siya ng malakas. Sasabihin niya sa sarili, magsanay ng husto. Ako, nakahiga lang dito ay kusa ng tumataas ang antas ko. Ang mga cultivation technique at divine abilities ay automatikong umuunlad. Sabihin mo sa akin, para saan pa ang pagsisikap ko? Bukod pa rito, hindi ba't ang pagiging tamad ng tuloy-tuloy ay isang uri rin ng pagsisikap? Habang iniisip ito, hinubad ni Ye Junlin ang kanyang sapatos na pandigma na may disenyong ulap. Si Hong Qianye na nakatayo sa tabi ay lalong napuno ng paghamak. Bigla, ang tamad na boses ni Ye Junlin ay umalingaw-ngaw. Xiao Hong, halika rito at tulungan mong hugasan ang mga paa ng iyong guro. Nanigas ang mukha ni Hong Qianye, halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Agad na nag-init ang kanyang ulo at nag-alab ang galit sa kanyang puso. Anong sinabi mo? Ako, ang kagalang-galang na pinuno ng Bai Hu Majiao, fire-worshipping demon cult, ay maghuhugas ng paa para sa isang tulad mo. Anong laking kahihiyan? Kumislap ng malamig na killing intent ang mga mata ni Hong Qianye, ngunit nanatili siyang hindi kumikibo, ganap na binabaliwala ang utos ni Ye Junlin. Tinaasan siya ng kilay ni Ye Junlin, ang kanyang tono ay puno ng pagkainit. Anong ginagawa mo dyan? Halika rito. Sa anong dahilan at hindi ka sumusunod sa iyong guro? Nang marinig ito ni Hong Qianye, lalo siyang nagalit. Nang makita ang binatang may puting buhok sa kanyang harapan na walang kahihiyang nanunukso sa kanya, hindi na niya ito matagalan pa. Sa kanyang isipan, nakapagpasya na siya. Sige, sa pagkakataong ito, tatanggalin ko na ang iyong maskara. Binuksan niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit sakto sa sandaling iyon, isang nagmamadaling boses ang narinig mula sa labas. Dalawang mataas na immortal, mayroon pong mahalagang bagay na nais iulat ang inyong abang lingkod tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kaharian ng Wei. Kumunot ang noo ni Ye Junlin, ginamit ang kanyang divine sense, upang tingnan ang labas, at nagsalita ng malamig, sino ka? Ako po ang panganay na prinsipe ng kaharian ng Wei. Sa labas, ang panganay na prinsipe, na nakasuot ng marangyang damit na gawa sa seda, ay magalang na nagbigay-pugay. Nagbibigay galang sa mataas na immortal. Yumuko ang panganay na prinsipe at agad na lumuhod, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala.
Mataas na immortal, may isang lihim na hindi ko kailanman naglakas loob na sabihin sa aking ama. Natuklasan ko po na ang pinagmulan ng mga kakaibang pangyayari ay maaaring nagmumula sa likurang bundok ng palasyo. Noong gabing iyon, hindi ko sinasadyang makita ang ilang mga halimaw na may nakakatakot na anyo na lihim na lumilipad papasok sa isang kuweba. Bukod pa rito, madalas na may nawawalang mga katulong at eunuch sa palasyo. Tiyak na lahat ng ito ay may kaugnayan sa kanila. Ibinaba ng panganay na prinsipe ang kanyang boses, ang kanyang mukha ay puno ng taimtim na paggalang. Matagal ko na pong naririnig ang inyong pangalan, mataas na immortal. Alam kong taglay ninyo ang malawak na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, kayo lamang po ang makapagliligtas sa mga mamamayan ng kaharian ng Wei. Pakisuyo po, mataas na immortal, kumilos kayo at lipulin ang mga halimaw na iyon. Pagkasabi nito, sunod-sunod na yumukod ang panganay na prinsipe, ipinapakita ang kanyang katapatan. Tahimik na pinalawak ni Ye Junlin ang kanyang divine sense, maingat na sinuri ang likurang bundok ng palasyo, ngunit walang nakitang anumang kakaiba. Malamig na nagsalita si Ye Junlin, dalhin mo ako sa kuwebang iyon. Opo. Agad na tumayo ang panganay na prinsipe, at isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata nang sumulyap siya kay Hong Qianye. Si Hong Qianye, na may malamig na mukha, ang apoy sa kanyang noon na kasimpula ng dugo ay lalong naging demonyo. Tiningnan niya ang likuran ni Ye Junlin at lihim na ngumisi ng malamig. Mabuti, mamaya na tayo magtutuos. Sa pasilyo, ang maliit na prinsesa ay nagtago sa likod ng isang haliging bato, sumisilip. Nang makita ang kilos ng kanyang panganay na kapatid, hindi niya maiwasang magulat, ang kanyang maliit na mukha ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Bakit ginagawa iyon ni Kuya, naisip niya. Ako lang, bilang kanyang kapatid, ang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Kuya. Karaniwan, napakasama ng kanyang ugali kaya't laging hindi nasisiyahan si Ama. Ngunit ngayon, lihim siyang nakikipagkita sa dalawang immortal ng Xuan Chen sect. Kailangan kong ipaalam ito agad kay Ama. Nagmamadali siyang tumakbo palayo. Sa likurang bundok, ang mga damo ay malago at ang mga bato ay nagkalat. Pinangunahan ng panganay na prinsipe ang daan, habang si Ye Junlin ay kaswal na naglalakad. Kumunot ang noo ni Hong Qianye, may nararamdamang hindi tama. Pagdating sa lugar, lumingon ang panganay na prinsipe, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nasaan ang kuweba ng mga halimaw, malamig na tanong ni Ye Junlin. Baliw na tumawa ang panganay na prinsipe. Tanga! Walang halimaw dito. Ito ang iyong libingan. Kalmadong pinagmasdan ni Ye Junlin ang panganay na prinsipe, habang inilalabas nito ang isang jade slip at dinurog ito. Ngumisi siya ng may pagmamalaki. Mga elder, pagkakataon niyo ng kumilos. Agad-agad, ang espasyo ay malakas na yumanig. Lumitaw ang mga alon, at 5 anyo na nakasuot ng itim na balabal ang lumitaw, mabilis na lumipat sa mga posisyon sa paligid ng pormasyon, at pinalibutan sina Ye Junlin at Hong Qianye. Sa ilalim ng kanilang mga talukbong, kitang-kita ang mga malulupit na mukha, na may masamang ngiti sa kanilang mga labi. Peak Master ng Xuan Chen sect, Ye Junlin. Sikat ka pala nitong mga nakaraang araw, sabi ng isang elder na iisa ang mata, ang kanyang boses ay paos. Inasahan na naming ikaw mismo ang darating, kaya naghanda kami ng isang bitag na hindi mo matatakasan. Kahit sino ka man, dito ka mamamatay. Isang elder naman ang ngumisi. Lahat sila ay mga cultivator sa antas Yun Mianji, at ang pinakamalakas sa kanila ay umabot na sa huling yugto ng Yun Mianji. Sa espesyal na pormasyong ito, tiwala silang kaya nilang patayin ang sinumang kalaban na mas mababa sa antas ng Diyos. Ang panganay na prinsipe, na nakatayo sa gilid, ay nakahalukikip na parang nanonood ng isang palabas. Malamig siyang umiti. Mga elder, patayin niyo ang lalaking yan. Tungkol naman sa babaeng nakapula, pakialis na lang ng kanyang cultivation. Nais ng prinsipe na ito na magpakasaya sa kanya. Sa simula, nanatiling malamig ang itsura ni Hong Qianye, ngunit nang marinig ang mga salitang ito, nag-alab ang galit sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng matalim na liwanag,
at ang kanyang mahabang itim na buhok ay sumayaw na tila siya ay naging isang walang awang demonyo. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabiyak, at isang nagliliyab na pulang apoy ang sumiklab. Sa isang sampal lamang, winasak ni Hong Qianye ang tila matibay na pormasyon. Ang 5 elder ay sabay-sabay na dumura ng dugo, ang kanilang mga katawan ay tila tinamaan ng kidlat habang sunod-sunod na umaatras. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang matinding takot. Diyos, isa siyang Diyos. Paanong magkakaroon ng isang Diyos ang Xuan Chen sect? Natigilan ang panganay na prinsipe. Sa una ay pagtataka, pagkatapos ay takot hanggang sa halos maihina siya sa kanyang salawal. Lumuhod siya, ang kanyang boses ay nanginginig. Diwata, patawarin niyo po ako. Nang marinig ang tawag na ito, malamig na ngumiti si Hong Qianye, itinaas ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang apoy patungo sa panganay na prinsipe. Ah! Ah! Sumigaw ng malakas ang panganay na prinsipe. Ang kanyang buong katawan ay tila nasusunog, ang kanyang balat ay nasunog habang gumugulong sa lupa. Ang sakit ay mas matindi pa sa 10 pinakamalulupit na parusa ng kaharian ng Wei. Si Junlin, na nakatayo sa tabi, ay umiling at napabuntong hininga. Kalunos-lunos na pakalunos-lunos. Tiningnan ni Junlin ang tanawin, ang kanyang boses ay malamig. Sa ganitong mga pakulo lamang, gusto niyo nang kalabanin ako. Tawagin niyo ang inyong pinuno. Pinitik ni Hong Qianye ang kanyang mga daliri, at agad na natapos ang paghihirap ng panganay na prinsipe. Naggalit ang mga ngipin ng elder na iisa ang mata at sinabi, hindi namin ipagkakanulo ang aming Panginoon. Bahagyang umiti si Junlin. Kung gayon, mamatay na kayo. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang itinuro. Boom! Isang elder ang agad na sumabog, naging alikabok, at ang kanyang kaluluwa ay naglaho magpakailanman. Boom! Ang pangalawa ay sumabog at naging ulap ng dugo. Boom! Sumunod ang pangatlo. Mapanghamak na tumingin sa paligid si Junlin. Sa bawat pagturo niya, isang tao ang naglalaho. Ang tanawing ito ay nagpanginig sa lahat. Diyos ko, sino ito? Hindi ito tao, isa siyang Diyos, sigaw ng elder na isa ang mata, puno ng takot. Isang elder naman, sa sobrang takot, ay gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang tumakas. Sa isang iglap, lumitaw siya 1,000 metro ang layo, pinapawisan ng malamig. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag. Boom! Ang kanyang buong katawan ay sumabog at naging ulap ng dugo. Ang pakiramdam ng kamatayan ay bumalot sa lahat. Nanginginig ang elder na iisa ang mata, ang pawis niya ay parang ulan. Sa huli, hindi na niya kinaya at sumigaw, Panginoon, tulungan niyo ako. Sakto sa sandaling iyon, ang lupa ay malakas na yumanig. Isang pulang sinag ng liwanag na 10 metro ang lapad ang tumusok sa langit, na nagpayanig sa buong espasyo. Hindi makapaniwala si Hong Qianye sa kanyang nakikita. Siya nga ba talaga? Mula sa loob ng sinag ng liwanag, isang matangkad na anyo ang lumabas. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng isang nakakapanupil na aura, ang kanyang buhok na kasing pula ng dugo ay sumasayaw, at ang kanyang mukha ay malamig na parang isang Diyos. Mula sa loob ng sinag ng liwanag, isang matangkad na anyo ang lumabas. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng isang nakakapanupil na aura, ang kanyang buhok na kasing pula ng dugo ay sumasayaw, at ang kanyang mukha ay malamig na parang isang Diyos. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Hong Qianye, 2 maningning na liwanag ang sumabog. Ang kanyang manipis na labi ay bahagyang gumalaw, at isang tinig na may bahid ng pagkabigla ang narinig, ikaw pala. Bahagyang nagbago ang itsura ni Hong Qianye, ngunit mabilis ding bumalik sa dati. Malamig ang kanyang tingin at kalmado ang kanyang tono. Matagal na tayong hindi nagkita, hindi ko inaasahan na buhay ka pa pala. Si Tinju, ang lalaking tinawag na Tinju, ay bahagyang ngumiti. Isang kislap ng alaala ang dumaan sa kanyang mga mata, ang kanyang boses ay may halong pangungutya. Matagal ko nang hindi naririnig ang pangalang iyan. Walang iba kundi si Tinju,
ang nilalang na pinagtulungang lipulin ng mga banal na lupain sa gitnang rehiyon at pinaniniwalaang nasawi sa labanan mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Siya ang nagtatag ng Huit Mingyeo, na minsang naghasik ng lagim sa buong gitnang rehiyon, at ang kanyang kasikatan ay higit pa sa Bayhamagyo. Nagsasanay si Tinju gamit ang isang napakasamang landas, umaasa sa walang awang pagsipsip ng dugo ng mga tao upang palakasin ang kanyang sarili. Hindi lang iyon, ipinapalaganap din niya ang kanyang masamang sining sa kanyang mga tagasunod, hinihikayat silang pumatay ng mga inosente na nagdulot ng ilog ng dugo. Kapag hinog na ang panahon, ipagkakanulo niya ang kanyang mga tapat na tagasunod, kukunin ang lahat ng kanilang lakas upang palakasin ang kanyang sarili. Ang kanyang landas ng pagsasanay ay parang isang lumalaking bola ng nyebe, kumakalat sa buong gitnang rehiyon na parang isang nakamamatay na virus. Ang mga malulupit na gawaing ito ay hindi lang nagdulot ng malaking pinsala sa mga nasa tamang landas, kundi pati na rin sa mga nasa masamang landas. Sa huli, hindi na ito pinalampas ng mga pinakamakapangyarihang puwersa at napilitang magsanib puwersa upang lipulin ang Huit Mingyeo. Sa labanang iyon, si Tinju ay tinawag na Huitma at lahat ay naniniwalang siya ay nasawi. Dahil sa pangyayaring ito kaya naibalik ang kapayapaan sa gitnang rehiyon matapos ang mahabang panahon ng kabuluhan. Ngunit walang sinuman ang nag-akala na ang nilalang na pinaniniwalaang patay na ay muling lilitaw sa silangang rehiyon, isang liblib na lugar na hindi pinapansin. Kung ang balitang ito ay makakarating sa gitnang rehiyon, tiyak na magdudulot ito ng isang malaking kabuluhan. Sakto sa sandaling iyon, isang sigaw ng takot ang narinig. "Guro, tulungan niyo po ako. Gusto akong patayin ng babaeng ito," desperadong sigaw ng panganay na prinsipe nang makita si Tinju. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, malamig ang mga mata ni Hong Qianye, at matalim ang kanyang boses. "Gusto mong mamatay?" Pagkasabi nito, agad na naglaho ang panganay na prinsipe at naging ulap ng dugo, na parang isang manipis na usok na sinipsip ni Tinju. "Hindi ba't disipulo mo yon? Isa lamang siyang langgam, paano siya magiging karapat-dapat na maging disipulo ko? Bukod pa rito, kung gusto mo siyang mamatay, hahayaan ko siyang mamatay. Hindi ba't malinaw na sa iyo ang pagkakaibigan natin?" Nakapamulsa si Tinju sa kanyang likuran, ang kanyang buhok na kasing pula ng dugo ay sumasayaw sa hangin. Ang kanyang tingin kay Hong Qianye ay nagpakita ng isang kakaibang lambing. Kung ang tanawing ito ay makikita ng kanyang mga mortal na kaaway, marahil ay malalaglag ang kanilang mga panga sa pagkabigla. Sino ang mag-aakala na ang isang baliw na Huitma ay makakaramdam ng pag-ibig? Napabuntong hininga si Hong Qianye, nakakaramdam ng kawalan ng magawa. Mula pa noong nasa gitnang rehiyon sila, ipinakita na ni Tinju ang isang hindi pangkaraniwang interes sa kanya. Kahit na diretsahang sinabi ni Hong Qianye ang kanyang tunay na kasarian at ilang beses na siyang tinanggihan, patuloy pa rin siyang pinipilit ng kalaban. "Mukhang ang aking disipulo ay tunay ng isang dalubhasa sa paghubog. Sa mga nakaraang taon, mukhang marami na siyang nabaluktot na tuwid na lalaki," kaswal na sabi ni Ye Junlin habang hinihimas ang kanyang baba. Umunguya ng mga buto ng pakwan na may karamelo, habang pinagmamasdan ang eksena na parang nanonood ng isang magandang dula. Matatalim ang mga mata ni Hong Qianye, seryoso ang kanyang boses. "Paano ka nakaligtas? Noong taong iyon, maraming nakasaksi na ang iyong katawan ay winasak ng dose-dosenang mga banal na sandata, ang iyong dugo ay sumingaw, at wala nang kakayahang muling mabuhay. Ngunit narito ka pa rin." Tumawa ng malakas si Tinju, ang kanyang tawa ay puno ng pangungutya at pagmamataas. "Haha! Paano mauunawaan ng mga hangal at mayabang na yon na naghanda na ako noon pa? Bago ako mamatay, gumamit ako ng isang lihim na sining upang itago ang isang patak ng aking esensyal na dugo sa isang lihim na lugar. Nang mamatay ako, tinulungan ako ng patak na yon na muling mabuhay. Sayang nga lang at kailangan kong magsimulang muli sa aking lakas, maging ang aking immortal blood frame ay kailangan kong sanayin muli." Naging madilim ang kanyang mga mata, bumaba ang kanyang boses.
Upang maiwasan na matuklasan, napilitan akong magtago sa silangang rehiyon, mamuhay ng lihim at tahimik na magsanay. Hindi nagtagal, ang aking presensya ay muling nakaakit ng pansin mula sa mga banal na lupain dito. Napilitan akong magtago sa mga ilang na lugar, umaasa sa pagnanakaw ng dugo ng mga mahihinang cultivator upang mapataas ang aking lakas. Bagamat mabagal ang pag-unlad, kapalit naman nito ay ligtas ako at maayos. Bahagyang tumango si Hong Qianye, lihim na humahanga. Karapat-dapat kang ang tawaging huwitma, ang iyong mga pamamaraan ay napakalupit at tuso. Maging ang kamatayan ay ginamit mo upang linlangin ang lahat, patuloy na mabuhay at gumawa ng gulo. Ngumisi si F. Tinju, isang matalim na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata nang mapansin na si Hong Qianye ay wala na sa antas ng True Immortal. Mukhang hindi ka rin nakataka sa isang katulad na kapalaran. Ngumiti ng masama si F. Tinju, isang kabaliwan ang kumislap sa kanyang mga mata. Kailangan kong ibalik ang aking lakas. At dahil nagkita na tayong muli, natural na dapat kitang alagaan ng espesyal. Dahil ilang beses mo nang tinanggihan ang aking magandang hangarin, wala na akong ibang paraan kundi patayin ka. Ang iyong dugo ay dadaloy sa aking katawan. Sa ganoong paraan, magkasama na tayo magpakailanman. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nakakapangilabot, may dalang kabaliwan at pagiging abnormal. Si Junlin na nasa malayo ay lihim na nagmura. Tunay ngang may sakit at wala ng lunas. Ngunit kasabay nito, malinaw din niyang napagtanto na ang lakas ni Egg Tinju ay katumbas ng sa kanya, pareho silang nasa rurok ng antas ng Diyos. Malamig na tumawa si Hong Qianye, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Baliw ka na talaga. Sa tingin mo ba makukuha mo ako? Isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang kanyang buong anyo ay parang isang nagniningas na pulang bulalakaw na pumailan lang. Ang kanyang mga mata na kasing pula ng ruby ay nag-alab, na may dalawang gintong apoy ng Diyos sa loob. Sa paligid niya, hindi mabilang na pulang apoy ang nagliliyab, na tila nais punitin ang walang katapusang kalawakan. Huwag ka nang lumaban, walang saysay. Hindi sapat ang iyong lakas upang labanan ako, malamig na sabi ni Egg Tinju. Mayroon siyang dahilan upang maging kumpiyansa, dahil ang kasalukuyang lakas ni Hong Qianye ay nasa maagang yugto lamang ng antas ng Diyos, lubhang mas mababa sa kanyang rurok na antas ng Diyos. Ang pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa ay parang isang bangin na walang hangganan. Para kay Egg Tinju, na tinaguriang isang henyo, ang pagkapanalo laban sa isang mas mababang kalaban ay isang bagay na lamang ng panahon. Paano natin malalaman kung hindi pa tayo lumalaban? Malamig na sagot ni Hong Qianye, ang kanyang diwa ng pakikipaglaban ay malakas na sumiklab. Lihim niyang pinatakbo ang Sinkin Lion Gan, 3000 Flame Eye Sutra. Ang aura sa kanyang katawan ay agad na naging nakakatakot. Sa isang kamay, gumawa siya ng isang hand seal, at isang 5 kulay na apoy ng Diyos ang lumitaw sa kanyang palad. Pagkatapos, malakas niya itong ipinadala patungo kay Egg Tinju. Nang maramdaman ang isang nakakatakot na kapangyarihan na higit pa sa inaasahan, naging seryoso ang mukha ni Egg Tinju. Hindi niya ito minamaliit. Agad niyang tinipon ang kanyang lakas at nagpakawala ng isang atake na may kulay dugong liwanag, kasama ang mga umiikot na alon ng dugo. Sa loob ng mga alon ng dugo, hindi mabilang na mga mukha ng demonyo ang lumitaw, na naglalabas ng mga kaawa-awang sigaw. Palad na pumapatay sa dugo. Isang sumisitsit na tunog ang narinig ng magtama ang palad na pumapatay sa dugo at ang 5 kulay na apoy ng Diyos. Ngunit sa sandaling magdikit, agad na nasunog ang palad na pumapatay sa dugo, na wala sa isang iglap. Ang natitirang apoy ay tumama kay Egg Tinju, na nahirapang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang patayin ito. Malalaking butil ng pawis ang tumulo sa kanyang noo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Anong uri ng apoy ito? Bakit napakalakas nito? Kaya nitong sirain ang aking palad na pumapatay sa dugo. Ngumisi si Hong Qianye, ang kanyang mga mata ay malamig. Nagsisimula pa lang ang laro. Gumawa siya ng hand seal gamit ang 2 kamay.
Ang asul na apoy ng yelo ay lumitaw na parang mga sumasayaw na espiritu sa gitna ng hangin. Ang apoy na ito ay hindi lang nagdala ng isang nagyelong hininga, kundi nagdulot din ng pagyelo sa nakapalibot na espasyo. Isang malamig na hangin ang marahas na kumalat sa lahat ng dako. Kumulot ang noo ni Tinju, ang kanyang mga mata ay naging matalim. Itinaas niya ang kanyang kamay at bumuo ng isang sibat na pandigma na may kulay dugo. Ang liwanag na kulay dugo ay malakas na umikot at direktang sumugod. Swoosh! Ngunit sa sandaling magtama ang sibat at ang asul na apoy ng yelo, agad itong nagyelo. Maging ang malakas na aura ng dugo na bumabalot dito ay nagpakita ng mga senyales ng paglalaho. Isang nakakapanlamig na lamig ang mabilis na gumapang mula sa dulo ng sibat patungo sa braso ni Tinju, na nagdulot ng pagyelo sa kalahati ng kanyang katawan. Anong uri ng apoy ito? Bakit napakakakaiba nito? Sigaw ni Tinju habang naggangalit ang mga ngipin. Nang walang pag-aalinlangan, agad niyang ginamit ang kanyang lakas upang itulak palabas ang malamig na hangin. Saan mo natutunan ang pamamaraang ito? Nanginginig ang boses ni Tinju na may halong kaunting takot. Malinaw niyang naramdaman ang nakakasakal na presyon mula kay Hong Chenye. Mahirap tanggapin ang katotohanan na sa kanyang lakas, hindi man lang siya nakakuha ng anumang kalamangan. Hulaan mo, umisi si Hong Chenye, ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mayabang na ngiti. Tunay ngang ang kanyang kasalukuyang lakas ay higit na lumampas sa nakaraan. Sa tulong ng Sinkin Men Lion Yanhi at ang kanyang hindi mahuhula ang pagbabago ng apoy ng Diyos, si Hong Chenye ay naging isang nilalang na nakakatakot ang lakas. Maging si Tinju, ang huwitman na minsang nagpayanig sa gitnang rehiyon, ay ngayon ay kanyang dinudurog. Ako, si Hong Chenye, mula ngayon ay tatahakin ang landas ng pagiging walang talo. Natahimik si Tinju ng matagal, isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Bigla, tumawa siya ng malakas, isang tawa na nakapagpangilabot. Kung hindi ako nagkakamali, sa panahong umalis ka sa gitnang rehiyon, tiyak na nakakuha ka ng isang pagkakataon na laban sa langit. Kung hahayaan kitang magpatuloy na lumakas, baka sa araw na maging immortal ka, maging ang mga matatandang halimaw na yon ay hindi na magiging kalaban mo. Huminto siya, ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. Sayang, napakasayang. Kumunot ang noo ni Hong Chenye, ang kanyang mukha ay maingat. Anong sayang? Sayang dahil ang isang tulad mo ay malapit nang mamatay sa aking mga kamay, malakas na tawa ni Tinju. Pagkasabi nito, isang kakaibang puwersa ng pagsipsip ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa buong kaharian ng Wei, mga kaawa-awang sigaw ang umalingaw-ngaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Ayokong mamatay! Diyos ko, ito ba ang parusa ng langit? Tinamaan na tayo ng karma. Mga desperadong sigaw ang umalingaw-ngaw. Hindi mabilang na mga esensya ng dugo, na may dalang malakas na lakas, ang lumipad sa himpapawid mula sa lahat ng dako, tumagos sa kawalan at dumaloy patungo kay Tinju. Isang aura ng pagpatay na kulay dugo ang umangat mula sa kanyang katawan, na parang isang pulang usok na tumatakip sa buong kalangitan, na nagpuno sa espasyo ng kamatayan. Nakatayo doon si Tinju. Ang kanyang buong katawan ay naliligo sa isang marahas na liwanag ng dugo, ang kanyang mga mata na kasimpula ng ruby ay puno ng kabaliwan at pagkauhaw sa dugo. Mula sa rurok na antas ng Diyos, marahas na umangat ang lakas ni Tinju, mabilis na pumasok sa pagiging perpekto. Pagkatapos, nagsimula siyang pumasok sa antas body integration. Ang kanyang malakas na aura, na higit na lumampas sa antas ng Diyos, ay kumalat sa 4 na direksyon at 8 panig. Isang nakakatakot na presyon ang bumalot, na nagpapahiwatig ng kanyang matagumpay na pag-angat. Si Tinju ngayon ay pumasok na sa maagang yugto ng Yi. Sa malawak na kalangitan, isang malaking higanteng kulay dugo ang lumitaw. Ang kanyang mahabang buhok na kasimpula ng dugo ay puno ng killing intent, nakatayo na parang isang Diyos o demonyo. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang malamig na liwanag na nagpanginig sa sinumang kaharap. Sa likod ng kanyang ulo, isang madilim na pulang halo ang nakalutang na parang buwan ng dugo,
na may dalang hininga ng kamatayan at kawalan ng pag-asa na bumabalot sa lahat. Namutla ang mukha ni Hong Qianye. Bumaba ang kanyang boses, ang kanyang mga mata ay matalim. Nalinang mo na pala ang Yi Hait Kung, Immortal Blood Frame. Ang Yi Hait Kung, isa sa mga pinakamataas na katawan ng proteksyon na kilala sa sinaunang at kasalukuyang panahon, ay hindi madaling linangin. Tiningnan ni Tinju si Hong Qianye, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang isang malaking kampana, na nagpayanig sa 8 direksyon. Dahil sa walang tigil na pagsisikap, naibalik ko na ngayon ang 7 bahagi ng aking lakas. Kapag nilamon ko na ang lahat ng buhay sa kontinente ng Hong, ang Yi Hait Kung na ito ay aabot sa perpektong estado. Noon, dahil sa katawang ito, si Tinju ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga dalubhasa mula sa parehong tamang at masamang landas. Sa kanyang kapangyarihan na sumisira ng langit at lupa, kasama ang kanyang nakakatakot na kakayahang magpagaling sa sarili, minsang nagpayanig siya sa buong gitnang rehiyon. Ang labanan na tumagal ng 3 araw at 3 gabi ay natapos lamang nang magsanib puwersa ang mga matatandang halimaw mula sa mga banal na lupain at gumamit ng mga immortal na sandata upang tuluyan siyang lipulin. Umisi si Tinju, ang kanyang boses ay malamig. Hong Qianye, binigyan kita ng pagkakataon. Ang pagdating sa puntong ito ay ganap na kagagawan mo. Patayin! Nang lumabas ang salitang kipatayin, tila yumanig ang espasyo. Isang malaking kamay na kulay dugo ang bumaba mula sa itaas, na parang isang malaking bundok na nais durugin si Hong Qianye. On! Ang nakakatakot na presyon mula sa kamay na iyon ay umalon na parang isang malaking alon, na nagdulot sa sinumang makasaksi na makaramdam ng pagnanais na sumuko.